Welcome to Donmar TV News Channel. The campaign against the return of the Marcoses and Marsalo or Karma doubts the integrity of COMELEC Commissioner Amy Ferolino over her ponencia or decision in the disqualification cases of presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. Karma is one of the petitioners urging the commission to bar Marcos from running in the 2022 automated national elections. Thus, they will file an appeal through a motion for reconsideration to the COMELEC and Bank on Monday next week. Para klaro lang po, wala ho kaming paglilinlang, wala ho pa kaming pagkakamali. Ang nakakalungkot lang ay baka yung mga commissioner, iba lang po yung kanilang pananaw. The group stressed Marcos Jr. is not qualified to run as president due to his conviction for non-filing of income tax return. Isa lang naman ang sagot doon. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is convicted. That is clear. That is a fact that they cannot even deny. And as a convicted individual, he is disqualified to run for the presidency or to serve in any public office, whether elective or appointed. If the ANBank will not favor their appeal, the last resort would be the Supreme Court. Meanwhile, the COMELEC stands firm in the ruling of its first division to deny the consolidated disqualification cases. COMELEC spokesperson Director James Jimenez says the resolution is based on facts such as the Court of Appeals ruling that Marcos Jr. was not perpetually disqualified to run for public office. The basic decision is that there simply wasn't any ruling in the CA that said that kailangan ma-disqualify itong na pinapatawan ng perpetual disqualification yung kandidato. And that's really all that we have to go on, the existing CA ruling, right? The COMELEC does not have the power to overturn or to modify that CA ruling. Jimenez added, there is still no available jurisprudence or laws which penalize failure to file income tax return as a crime involving moral turpitude. This is also in the Supreme Court ruling over a case, Republic of the Philippines versus Ferdinand Marcos II and Imelda Marcos. Again, number one, that there was no imprisonment for at least 18 months. There was also no conviction for a crime involving moral turpitude. Again, because the conviction for failure to file an ITR does not carry with it the characterization of having involved moral turpitude. Kung ang presidential candidate na si Vice President Leni Robredo ang tatanungin, dapat nang magkaroon ng batas na otomatikong magsususpinde sa fuel excise tax. Ayon kay Robredo na isa ring ekonomista, dapat magkaroon ng suspensyon sa pagpataw ng buwis sa langis kapag umabot na sa isang level ang presyo ng langis upang hindi na maapektuhan ang mga tsuper at operator. Ngunit hindi lamang anya ang pagkontrol sa presyo ng gasolina ang nararapat na tulong, kundi ang mismong pagbangon ng mga PUV driver. Tulungan sila makabangon muli. Marami sa kanila ay hindi pa naibabalik yung mga rota nila pre-pandemic na naghihirap pa din hanggang ngayon. Marami sa kanila ang may hinaing tungkol sa modernization na nagaganap. So sa akin, ang daming pwedeng gawin yung pamahalaan para matulungan yung mga drivers natin makaahon sa pinagdadaanan nilang kahirapan ngayon. Yung presyo ng gasolina, isa lang yun. Samantala, nakahanda naman si Robredo na makatrabaho ang sino mang mananalong vice-presidente sakaling siya ang maging susunod na pangulo ng bansa. Kasunod ito ng pag-endorso ni Albay Representative Joey Salceda sa Leni Sara. So ngayon ginagawa natin yung lahat para yung tandem namin ni Senator Kiko yung lumabas. Pero kami naman, ang mandato manggagaling sa tao. Dapat pagkatapos ng eleksyon, tapos na yung politika. At kailangan magtulong-tulungan kami. Whoever yan, whether ako, whether si Mayor Sara, kailangan, obligasyon namin makipagtulungan. Kasi kung mag-aaway kami, yung lugi yung taong bayan. Matapos mangampanya sa Batangas kahapon, sa karating probinsya naman ng Laguna, nag-ikot ngayong araw si Robredo kasama ang running mate na si Senator Francis Kiko Pangilinan. Unang binisita ng Leni Kiko tandem ang San Pablo Cathedral. May pangako naman ang presidential candidate sa kanyang mga taga-suporta sakaling mahalal na pangulo ng bansa. Ang aking pong commitment sa inyo, pag ako ang nabigyan ng pagkakataon para manilbihan pang lalo, ang
aasahan niyong pamamahala ay isang matino, mahusay, matapat, masigasig, masipag na pamahalaan. Dumating rin si Robredo sa Calauan, Laguna kung saan sinalubong siya ni Laguna 3rd District Representative Sol Aragones na tumatakbo ring gobernador ng Laguna at mga taga-suporta nito. Bumisita rin ang Vice Presidente sa iba pang bahagi ng Laguna gaya ng Cabuyao, Santa Rosa, Biñan at San Pedro City. Kasi dito, di ba nga na-meet ko si Tony Gonzaga at saka si Direk Paul Soriano a few days ago. Tapos, I kind of like Tony. Alam mo yan, parang chill lang siya. Napaka-reserved ni Tony. Hindi siya lokaret. Yung, alam mo, hindi siya kasing lokaret ng kapatid. Nakakatawa din kapatid niya si Alex. Pero sobrang reserved ni Tony. But I actually liked her a lot. Kasi she can, she can be deprecating about herself. Yung parang kaya niya laitin yung sarili niya ng chill lang. Gusto ko yung gano'n, yung hindi masyadong eps. But anyhow, alam ko naman din, pero hindi ka, I don't really consider us friends yet. Kasi sandali lang naman kami nag-usap. Tapos, ano ba to? Then, nag-host siya nung BBM Sara Proclamation, Unity Proclamation. No. Mamaya ni LSE, tigilan nyo nga ako. Malamang nga LSE na. Sa LSE na ako papasok. Sige na. Tingnan ko na lang kung patatanggapin ako sa on-campus. Pero for now, online na lang muna. Sige. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Moving on. Oo, LSE na nga ako kulit. Anyway, so itong si Don, nag-host si Tony ng BBM Sara na event. Tapos, she got so much flack for it. The next day, the next day she resigned from Pinoy Big Brother, ganyan. Alam nyo na yun, familiar na kayo doon. Hindi na natin uulitin. Ngayon, eto na yung issue. Isa sa, ang natatawa ko, yung last 2 or 3 days, parang lahat na lang yata ng mga starlet na gustong sumikat, nakasakay na doon sa issue ng doon sa issue guys ng BBM na yan. Alam niyo yung may isa sa sinabi, inoferan daw siya, may isang singer ng isang, alam mo, hindi naman yata nanalo ba siya? Hindi ko alam, yung Mati something. Inaya daw siyang komentar sa BBM rally, yung BBM proclamation. Tapos, pero parang di umano daw, parang labag daw sa kanyang mga prinsipyo, Kemerut. Tapos ako naman, parang, sino ka? Hindi naman po sa nagmamata ako ng tao, kaya lang po, parang sabi ko, kung hindi lumitaw yung Mati guy na yun, doon sa yung Mati singer, nakalimutan ko yung apelido, yung si Mati, kung hindi lumitaw yun, bakit? May nakamiss ba sa kanya? Diba, parang ang ganda mo, diba? Parang ayon lamang yung arte sa ganda. So ngayon, Erin na, pagkatapos ng Mati guy na yun, nakalimutan ko yung pangalan. Sabi ko nga nung nalaman ko na humindi daw yung itong si Mati, nung humindi raw itong si Mati na kumanta doon sa BBM Sara Proclamation, sabi ko, wait lang muna, ha? Maghahanap po muna ako ng umattend doon sa BBM Sara Proclamation, Unity Proclamation. Hahanap po muna ako ng umattend na naglupasay. Yung parang, nasa si Mati. Ba't kaya? Nasa si Mati. Naghahanap muna ako ng ganon. Kasi sa pagkakaalam ko, wala naman po ako ni salitang Mati nga po, hindi ko narinig doon po sa buong event. Nagkalat ako doon sa event na yun. Ikot-ikot ako. Wala naman po nisa doon na, sana kumanta si Mati, kaya lang humindi siya. Ganyan. Wala naman ako narinig na ganon. So sabi ko, parang ano ba naman to? Parang paandar naman. Tapos hindi si Eric Mati yung singer. Hindi singer. Eric Mati, director yun eh. Hindi yun. Yung Mati na singer, M-A-T-T-Y daw. Nakalimutan ko apelido. Di ba, nakita ba kayo? May naglupasay na hindi kumanta yung singer na Mati? Hindi, wala. So parang wow. Natandaan ko tuloy yung hirit ni Chris Rock noong nag-host siya ng Oscars. Sabi ni Chris Rock,
may isang certain artista who didn't attend the Oscars, parang who declined going to the Oscars. It's just like Chris Rock daw saying na he didn't wanna do it with Rihanna. Kasi Chris Rock was not invited in the first place. Parang ganun yung joke niya. So anyway, eto na. Eksena na tayo guys dun sa si Hunyosa, Mati Hunyosa. Parang wala naman ako narinig doon na naglupasay na hindi lumitaw si Mati Hunyosa. Hindi ko kakilala kung sino yun eh. Oo, si Mati Bayola. Hindi ko alam. Alright, moving on. Eto, may bagong pa-eksena. Si PBP alumni daw, Don Chang. Na hindi ko rin kilala kung sino si Don Chang, honestly. Promise, dito ako sa gano'n na TV, guys. Excuse me. Sabi ba naman, kung kung yung Mati na yun is short for, Mataya Carey, baka sakalo, kaya Mataya Whitney Houston. Parang Whitney Houston alias Mati. O kaya kumanta po mga tipong ang humindi Maroon 5 alias Mati. Ayun, miss ko yun. Ako maglulupasay ako pag hindi ko bantay Maroon 5 doon. Ikaw dapat tinandun yung Maroon 5. Pero kung Mati lang na kung sinong Mati, parang excuse me, parang wala naman akong pakialam kung hindi yan lumitaw doon. O kung halimbawa kakanta, ang in-invite ko naman si Jed Madela. O pwede, baka hindi naman maglulupasay kay Jed Madela, pero magaling kumanta si Jed Madela. Yung tipong kakanta guys, yung mga levels ni Adele alias Mati. Ay ganon. Pag ang totoong pangalan po ni Mati ay Adele, at humindi si Adele, ay yun pa maglulupasay ako. Anyway. Adele alias Mati. Ganon. Kaya gusto ko yung ending yung araw ko na showbiz lang para mababaw lang eh. Alright. So si Mati Archuleta, gano'n. Hindi, yung unang nanalo sa American Idol, ano nga pangalan nun? Yung Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time, so yeah. Ano ba yun? Yung Judge a Voice, ano pangalan nun? Yung Since You've Been Gone. Ano pangalan nun? Yung Since You've Been Gone. Si Kelly Clarkson alias Mati. Ayun, baka sakali. Anyway, ito na yung balita. Si PBB so Kelly Clarkson, also known as Mati. Ganon. O Taylor Swift, also known as Mati. Ganon. Sakit sa baga. Okay, next. Again, real-time Tagalog. Si PBB alum Don Chang. Okay. So, ano ba to? Artista ba to? So, baka sakali maglupasay ako na gumanyan siya na ang totoong pangalan pala ni Don Chang ay Meryl Streep. Yung parang Don Chang, the actress formerly known as Meryl Streep. Ganyan. Okay, Don Chang, the actress formerly known as Helen Mirren. Mga ganon. Okay. Charot. Okay. Sobra daw na insulto sa mga pinagagagawa ni Tony Gonzaga. Magtatampo niyan si Kuya. Sabi daw ni Pinoy Big Brother alumni si Pinoy Big Brother alumni Don Chang ay nagpahayag ng kanyang disappointment kay Tony Gonzaga yung pagkatapos daw sa controversial hosting ng proclamation rally ni BBM. Kasi doon sa sinabing rally, si Gonzaga inintroduce yung senatorial bet na si Marcoleta na kasama doon sa mga kumontra sa franchise renewal ng ABS-CBN noong 2020. Diyos ko naman, girl, Don Chang, fourth placer ka lang naman pala. Hindi ka naman pala nanalo ng PBB, girl. Akala mo na maka-arte ka, para ka naman gold. Hindi ka man lang pala nag-bronze.
Fourth placer lang naman pala. Anyway, eto, fourth placer daw, inamin daw sa Facebook page niya kahapon, February 9, nandismaya siya kay Gonzaga. Deeply insulted at disappointed raw siya sa ginawa ng kanyang fellow kapamilya actress na si Miss Toni Gonzaga. Paano niyo po nasikmurang suportahan at tulungan ang mga taong may malupit na nakaraan? Magiging paandar siya. Sige, tinira niya si Toni. Fine. Eto si Madam. So basically nga, dahil hindi na-grant yung prangkisa ng ABS-CBN, natapos agad yung karir niya, ganun ba? Ewan ko lang, kasi lilipad pa lang yung karir niya. Parang magti-take off pa lang yung karir ni Mati, nag-landing na, ganon. Parang nag-emergency landing. Okay. Hindi daw kilala yan. Hindi nyo ba kilala yan? Ang chismis, ito yung Don Chang, formerly known, the artist, the actress, formerly known as Nora Honor. Ganyan. Okay, dali na. Sabi ko nga Don Chang. Sabi ko, hala? Sabi ko, nung una ko narinig yung Don Chang, hindi ko alam yung tsura niya. Nung una ko narinig yung Don Chang, sabi ko, hala? May bagong asawa na si Don Zulueta. Akala ko, sabi ko, nung nandun ako nung BBM Sara Proclamation, kasama naman niya si Anton Lagdameo. Ano to ka ako? Ano to? Parang siya, legal separation si Don Zulueta, tapos hindi na sa Don Zulueta Lagdameo, kundi naging Don Zulueta Chang, gano'n na ba? Hindi pala, starlet lang pala. So basically, ito po ay, parang Roxanne Barcelo light. Kahawig ni Roxanne Barcelo light. Tuloy natin. Si Don Archuleta. Eto na. Kaano-ano kaya nito si Don Pepot? Okay, si Don King. Okay, alam mo, feeling ko big deal to. Feeling ko ito si Don Chang. Feeling ko old family to. Ang ang lolo niya, mga level si Don Quixote, ganyan. Charot. Okay, ganito. So, Suzy and Suzette. Okay, ganito, may eksena si Don. Nag-backlash. Hindi naman po porkit hindi ako sikat ay mananahimik na lamang ako. Nag-reply na naman siya. Hindi naman sa hindi siya porkit sikat ay mananahimik na lamang siya. Okay lang naman maingay ka. I mean, may freedom of speech. In fairness naman to Don Chang, kahit na hindi naman siya sikat. I mean, okay lang. Mambenga ka lang, kaya lang. Hindi ka na pinapatahimik. Binabara ka lang. Don, gusto ko lang sabihin sa'yo, pag may followers ka, tapos magsalita ka ng bagay na hindi gusto ng followers mo, merong right of reply ang mga followers. So pag binara ka, ang tawag po doon, you get what you give. Karma po yung tawag doon. Ngayon, kung nasaktan ng puso mo, nasaktan ng dibdib mo, medyo, in fairness naman, maganda kinabukasan. Ang tawag po doon, hindi ka na pinapatahimik. Opo, pinapatikim ka lang nung pinatikim mo sa kanila. Eto na. So, hindi ka pinapatahimik, girl. Pero eto na, dito ako naloka. Yung kay Christopher Min. Sabi ni Christopher Min, naloka rin ako sa lola mo. Ang sabi ni Christopher Min, may banat daw siya kay Don Chang. Sabi ni Christopher Min, balita po ito ng balita.net, wala kang mararating kung hindi ka nakipaglandian sa mga boss. Ganon. Tapos, eto na. May patunsyada daw si Christopher Min kay Don Chang. Noong February 10 episode raw ng kanyang radio program / digital entertainment show na Christy for Minute kasama si Romel Chica. So doon daw po sa Christy per minute, matatandaan daw po na walang prenong ipinahayag ni dating Pinoy Big Brother housemate Don Chang ang kanyang nararamdaman ng suportahan ng dating main host ng reality show na si Toni Gonzaga ang kandidatura ng unit team na pinangungunahan ni na presidential aspirant Bongbong Marcos at vice presidential candidate Sara Duterte. Saad ni Don, "It's my greatest honor." Good evening, ladies and gentlemen.
I am Don Chang, a 20-year stunner from Kembalar City. That's charot lang. It's my greatest honor to verbalize what other people cannot say. I am deeply insulted and disappointed by the actions of my fellow kapamilya actress, Miss Tony Gonzaga. Ganun daw. Actually, honestly naman guys, ang reaction ko dito, una ko, sino ka para i-impress? Sino ka para i-impress ni Tony Gonzaga? Kailangan may responsibilidad ba si Tony na impressin ka? Wala naman. Girl, ayaw ng arte sa ganda. Aminado ka naman pala hindi sikat. Hindi ka pa pala sikat. Ang gusto mo, magpa-impress sa'yo yung sikat. Parang girl, moving on.